Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 471. Sa sandaling lumitaw si Arvin Jing, agad niyang ipinakita ang kanyang marangal ngunit mayabang na aura. Sa kanyang pagdating, tila isang mataas na opisyal na may sariling mundo ang pumasok sa silid. Nagdagdag siya ng pataas at pababa ng higit sa 1,000,000. Nang tuluyan niyang buksan ang pinto, ramdam ni Andrew Cheng na may kakaibang presensya ang taong ito. Ang kay-abangang bumabalot sa kanya noon ay tila hindi pa rin nagbago. May ilang aberya, pero ayos lang, mahinang sabi ni Andrew habang nakatitig kay Arvin, na walang pakialam na umupo sa sofa. Si Arvin Jing ay tila nasa sariling mundo, walang pakialam sa paligid. Umupo siya ng pabagsak, iniangat ang isa niyang binti sa ibabaw ng isa pa, at naglabas ng nakakapanindig balahibong kumpiyansa. Napatingin siya kay Marian Young, na nakahiga sa kama, at biglang ngumiti. Ikaw si Marian, tama. Kamusta ka? Sabay taas ng kamay na parang walang pakialam na kumaway. Parang wala siyang galang sa kilos niya. Ngunit ganoon talaga si Arvin Jing, sa kanyang mundo, ang respeto ay isang bagay na siya lang ang nagdidikta. Nag-aalangang tumingin si Marian kay Andrew, puno ng pagdududa. Sino siya? Bago pa makasagot si Andrew, tumayo si Arvin at isinuot ang kanyang kamay sa bulsa ng pantalon. Buong pagmamalaking sinabi niya, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Arvin Jing, mula sa pamilyang Jing. Sa totoo lang, pamangkin ako ni Helen Jing. Pamangkin ni Helen Jing. Nagulat si Marian at tinitigan ng mabuti si Arvin. Masyado itong mayabang, at may kung anong hindi siya nagustuhan dito. Ngunit pinili niyang ngumiti ng bahagya at tumango bilang tanda ng pagkilala. Hindi yun pinansin ni Arvin. Sa halip, nilingon niya si Andrew at may mapanuksong ngiti sa labi. Andrew, parang hindi alam ng asawa mo kung sino ka talaga. O gusto mong ako na ang magpaliwanag? Napataas ang kilay ni Andrew at malamig na tinitigan si Arvin. Anong binabalak mo? Nagkibit balikat si Arvin. Wala naman, nababagot lang ako. Gusto ko lang maghanap ng kaunting kasiyahan. Tumingin siya kay Marian at nakangiting nagpatuloy, hipag, nasabi na ba ni Andrew sa'yo na siya ay galing sa pamilyang Cheng? Alam mo ba kung sino ang mga Cheng? Hindi mo ba naisip bumisita sa tahanan ng asawa mo para makita ito? Napakunot noo si Marian. Ano bang ibig mong sabihin? Si Andrew ay nanatiling tahimik, ngunit bago pa matapos ni Arvin ang kanyang sasabihin, isang lalaki ang biglang lumabas, si Oliver Lee. Mabilis niyang sinunggaban ang kwelyo ni Arvin at malamig na bamulong, Arvin Jing, huwag kang maglaro ng apoy. Napakabilis ng mga pangyayari. Agad na bumunot ng armas ang 4 na bodyguard ni Arvin, ngunit hindi nagpatalo ang mga tauhan ni Oliver. Agad silang lumapit upang harapin ang bantay ni Arvin. Itinaas ni Arvin ang kamay, sabay ngisi. Ayos lang, hindi ko nababanggitin ang punong tanggapan. Pero tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang itago ito. Agad siyang itinulak ni Andrew palayo at mahigpit na sinabi, umalis ka na. Alam ni Arvin na wala na siyang magagawa roon. Inayos niya ang kanyang kwelyo, ngumiti ng mapanukso, at sinabing, Andrew, magkikita tayong muli. Sana sa susunod, kaya mo pa ring tumayo at makipag-usap sa akin. Pagkatapos noon, lumabas siya ng ospital at sumakay sa kanyang pulang Aston Martin sports car. Bago pa siya umalis, komandat siya sa isa sa kanyang mga tauhan at malamig na utos, hanapin mo ang tamang tao at bigyan ng problema si Bikang Pharmaceutical. Tumango ang lalaki. Oo, young master. Muling tumingin si Arvin sa ospital, may tusong ngiti sa kanyang labi. Andrew Cheng, dati hindi kita kayang labanan. Pero ngayong wala ka na sa pamilya Cheng, tingnan natin kung hanggang saan mo kayang lumaban. Samantala, sa loob ng ward, nanatiling tahimik ang lahat. Nakaupo si Marian sa kama at tinitigan si Andrew. Andrew, anong ibig sabihin ng lalaking iyon? Anong pamilya ng Cheng? May itinatago ka ba sa akin? Bahagyang kumunat ang noo ni Marian. Hindi siya tanga. Kamakailan lang, napakaraming kakaibang pangyayari ang naganap, at tila may kaugnayan ang lahat ng ito kay Andrew. Si Andrew, na dating tinuturing na walang halaga ng pamilya Young, ay biglang yumaman at naging makapangyarihan. Tinanggap niya iyon nang hindi nagtatanong. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang may mas malalim pang sikreto. Tumingin si Andrew sa kanya, lumipat ng upuan, at nag-isip ng matagal. Pagkatapos, mahinang sinabi, gusto mo ba talagang malaman? Tumango si Marian.
Kapag sinabi ko sa'yo, hindi lang ikaw ang malalagay sa panganib, marami pang iba. Handa ka bang harapin iyon? Gustong malaman ni Andrew ang lahat, pero hindi pa niya kayang sabihin. Marami pa siyang hindi naaayos, ang pamilya Jing, ang pamilya ng kanyang ina, ang misteryosong mga tao sa likod ng lahat ng ito. At higit sa lahat, ang kanyang ama, ang nakaugnay sa Changsen Island. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Nanatiling tahimik si Marian. Alam niyang seryoso si Andrew, kaya't mahina niyang sinabi, kung talagang mapanganib, mas pipiliin kong huwag malaman. Maghihintay ako. Maghihintay ako sa araw na kaya mo nang sabihin sa akin. Hinawakan niya ang kamay ni Andrew, parang binibigyan siya ng lakas ng loob. Ngumiti si Andrew at hinaplos ang buhok ni Marian. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo si Andrew at lumabas ng ward. Marami pa siyang dapat ayusin, lalo na si Yang Guilan, na nangangailangan pa ng ospital. Ngunit hindi niya alam na ilang saglit lang pagkatapos niyang umalis, may dumating na hindi inaasahang bisita sa silid. Isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair, itinulak ng isang gwardya. May suot siyang makalumang orasan, at kahit mahina na ang katawan, ramdam ang kanyang malaharing presensya. 8 matitikas na bodyguard ang nakatayo sa likuran niya, may suot na itim na tonika, may dalang nakatiklop na payong. Ang kanilang tingin ay malamig, puno ng kay-abangan, na parang hari ng digmaan na bumisita sa isang simpleng teritoryo. At sa bawat kanilang kwelyo, may gintong sagisag, isang maliit ngunit nakakatakot na punyal. Kabanata 472. Napansin din ni Marian Young ang kilos sa likuran niya. Umupo siya sa gilid at nang makita ang mga taong pumasok sa silid, nagulat siya ngunit nanatiling magalang at ngumiti. Hello? Sino po kayo? Tanong niya nang may pag-uusisa. Nagtataka si Marian. Sino itong matandang lalaki sa wheelchair, at bakit napapaligiran siya ng mga taong mistulang personal na bantay? Kahit na pinipilit nilang itago ito, dama ni Marian ang kakaibang presensya nila, parang nagtataglay sila ng hindi matatawarang kapangyarihan. Bagaman tila mahina ang matanda, may matatag siyang tindig, parang isang bundok na hindi natitinag. Lalo na ang kanyang mga mata, tila nakita na nito ang lahat ng pagbabago sa mundo. Kahit nakayuko ang kanyang ulo, ang awtoridad na bumabalot sa kanya ay hindi maikakaila. Ito ang unang beses na nakakita si Marian ng ganitong klaseng tao, masyadong makapangyarihan. Para siyang isang natutulog na dragon. Higit sa lahat, napansin niyang kapareho ng kanyang asawa ang taglay nitong aura. Inilabas ng matanda ang isang sutlang panyo at marahang pinunasan ang gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay malumanay, at ang kanyang ngiti ay may kasamang init at kabaitan. Ubo. Tama nga ang naging desisyon ni Andrew Cheng, aniya habang bahagyang napangiti. Pagkatapos, tinitigil niya si Marian at may mapagkalingang ngiti niyang sinabi, ako ang ama ni Andrew. Napatigil si Marian sa narinig. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa matandang nasa harapan niya. Ama! Bulong niya sa sarili. Pagkalipas ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumayo siya upang magbigay galang. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ama ng kanyang asawa, ang kanyang biyenan. Wala siyang narinig na anumang kwento tungkol dito mula kay Andrew, tila sinadya nitong iwasan ang paksang iyon. Nang makitang tumatayo si Marian upang magbigay galang, marahang itinaas ng matanda ang kanyang kamay upang pigilan siya. Hindi na kailangan, buntis ka pa rin. Dapat kang magpahinga, wika ni Armando Cheng, ang kanyang biyenan. Pinuntahan kita upang personal kang makita. Nasa bahay po ang anak ko, ipapahatid ko po agad, sagot ni Marian bago mabilis na tinawagan si Leslie Gong upang magpasabi. Habang kaharap ang kanyang biyenan, dama ni Marian ang tensyon. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Kahit sinusubukan ni Armando Cheng na ipakita ang kabaitan, hindi niya maitatago ang likas na awtoridad na tila bumabalot sa kanya. Napansin din ni Marian ang mga shadow guard sa likuran ng kanyang biyenan, mahigpit nilang binabantayan ang buong paligid. Anak, napag-isipan mo na bang umuwi? Tanong ni Armando habang hawak ang kanyang panyo. Pinilit niyang panatilihin ang isang banayad ng ngiti habang nakatingin kay Marian. Lalong napahanga siya sa asawa ng kanyang anak. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Marian sa kaba, ngunit tumango siya. Napag-usapan na po namin ni Andrew, pero sabi niya hindi pa ito ang tamang panahon. Tumango si Armando at mahinang sinabi, huwag mo siyang sisihin. May dahilan siya. Medyo komplikado ang sitwasyon sa aming pamilya.
Lumabas lamang ako ngayon upang makita ka at ang aking apo. Kung may kailangan kang tulong, huwag kang mag-atubiling magsabi. Naputol ang usapan nila nang makitang dumating si Leslie Gong dala ang maliit na batang babae, si Milzen. Tumatakbo at tumetalon si Milzen papunta kay Marian. Nanay, pumunta ako para makita ka. Matamis niyang sabi. Niyakap ni Marian ang anak at hinaplos ang kanyang buhok. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang liwanag sa buong silid. Napatingin ang lahat kay Milzen, puno ng saya at tuwa ang kanilang mga mata, lalo na si Armando Cheng. Sa kanyang puso, alam niyang ito ang kanyang mahal na apo. Ito ba ang aking apo? Aniya, hindi maitago ang tuwa sa kanyang tinig. Napatingin si Milzen kay Armando, pagkatapos ay tumingin siya kay Marian ng may pagtataka. Nanay, sino po ang matandang lolo? Bahagyang yumuko si Marian at mahinang sinabi, Milzen, siya ang tatay ni tatay. Siya ang iyong lolo. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Milzen. Tinitigan niya ng malapitan si Armando bago siya lumapit ng dahan-dahan. Inabot niya ang kanyang maliliit na kamay upang hawakan ang kamay ng matanda at matamis na sinabi, Lolo. Napuno ng saya ang puso ni Armando. Marahan niyang binuhat si Milzen at inilagay sa kanyang kondongan. Puno ng pagmamahal ang kanyang titig habang nakatingin sa apo. Ikaw ang munting prinsesa ng pamilya Cheng, alam mo ba iyon? Tanong ni Armando. Umiling si Milzen at ngumiti. Hindi po. Ako ay munting prinsesa ni tatay at nanay, at ng aking lolo. Napuno ng tawanan ang silid. Sa isang iglap, ang dating seryosong atmosfera ay napalitan ng saya. Ang ilang shadow guard ay sumali sa paglalaro kasama si Milzen. Hindi inaasahan na ang mga taong sanay sa digmaan ay matututong ngumiti at makipaglaro sa isang bata. Habang pinagmamasdan ang kagalakan sa silid, lumingon si Armando kay Marian. Hindi pa ako nakapagbigay sa iyo ng anuman bilang biyenan mo. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Mula sa kanyang kasuotan, inilabas niya ang isang gintong token na kasing laki ng palad. Nakaukit sa harapan nito ang imahe ng isang gintong dragon na tila pumapailang lang sa ulap. Sa likod naman, may dalawang sinaunang karakter na nakaukit, Chengling. Hindi ito isang ordinaryong bagay. Ang sino mang makakakita nito ay tiyak na magugulat. Ang Imperial Order, ang simbolo ng pinakamataas na kapangyarihan sa pamilya Cheng. At ngayon, ito'y ibinigay ni Armando kay Marian. Kabanata 473. Imperial Order. Ang personal na token ni Armando Cheng, ang pinuno ng pamilyang Cheng. Napakalakas ng enerhiya. Sa sandaling lumabas ang utos na ito, lahat ng puwersa at yaman ng pamilyang Cheng ay susunod. Higit pa rito, maaaring ipatawag ng token na ito ang mga veteranong tagasunod ni Armando Cheng upang ipagtanggol ang kanilang mundo. Ito ang lihim na kapangyarihan ni Armando Cheng. Commander Rule, kung ang power order ni Aurelio Cheng ay isang pampublikong atas, ang Imperial Order naman ang lihim na atas ni Armando Cheng. Kasama rito ang pagtawag sa kanyang Shadow Guard. Nag-iisa lamang ang token na ito sa buong mundo. Ito rin ang bagay na pinakanais makuha ni Helen Jing at ng mga taong nasa likod niya. Ito ang pundasyon ni Armando Cheng, ang pinakapundasyon ng pamilyang Cheng. Ngunit ngayon, ibinigay ni Armando Cheng ang Imperial Order kay Marian Yang. Sa sandaling lumabas ang token, tumigil ang lahat ng Shadow Guard sa buong ward at buong paggalang na tumingin kay Marian Yang. Hindi alam ni Marian Yang ang halaga ng token na ito, kaya't sinulyapan lang niya ito at nagsabi, Papa, napakamahal nito, purong ginto. Hindi ko ito matatanggap. Hindi pa niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Armando Cheng, na siya pala ang pinuno ng pinakamayamang pamilya sa buong mundo. Siya ang tagapamahala ng 70% ng kayamanan ng mundo. Akala niya lamang ay kakaiba ang token at dahil purong ginto ito, tiyak na napakamahal. Ngunit umiling si Armando Cheng at sinabing, tanggapin mo. Ito lang ang maibibigay ko sa iyo. Ikaw ang manugang ng pamilyang Cheng. Bilang iyong biyenan, kailangan kong magbigay ng isang bagay na karapat-dapat sa iyo. Wala nang nagawa si Marian Yang kundi tanggapin ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, nag-alinlangan si Marian Yang bago nagtanong, Ama, ano ba talaga ang ginagawa ng ating pamilya? Bahagyang ngumiti si Armando Cheng at sumagot, si Andrew Cheng ang magsasabi niyan sa iyo. Alagaan mo ang bata. May kailangan pa akong asikasuhin, pero babalik ako agad. Pagkatapos, tinakpan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod niya ang kanyang kumot at maingat siyang itinulak palabas ng ward.
Lolo, aalis ka na. Tumakbo si Milzen at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Armando Cheng. Magiliw niyang hinaplos ang ulo ng bata at ngumiti, "Mabuting bata, makinig ka sa iyong ina. Magkikita tayong muli, okay?" Malakas na tumango si Milzen at masayang sinabi, "Kapag bumalik ka, Lolo, bilhan mo ako ng Barbie, ha?" Tumawa si Armando Cheng. "Siyempre, bibilhan kita." At tuluyan na siyang itinulak palabas ng ward. Hawak-hawak ni Marian Young ang gintong token habang pinagmamasdan ang papalayong figure ni Armando Cheng. Ano nga ba talaga ang token na ito? Hindi nagmadaling umalis si Armando Cheng at mahina niyang sinabi, "Nasaan siya?" Bahagyang yumuko ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likuran niya. "Prinsesa, napakababa ng kanyang pagkakakilanlan para sa iyo." Umubo si Armando Cheng at kumaway ng kamay. "Kamag-anak ko pa rin siya. Kikita pa tayo." Itinigil ng lalaki ang pagsasalita at itinulak si Armando Cheng papunta sa kabilang departamento ng ospital. Sa ward, nakahiga si Marte Piniin sa kama, umiiyak sa sakit. Bagamat kakagaling lang niya sa operasyon, ang pagkawala ng bisa ng anesthesia ay nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. "Dam ka, Andrew Cheng. Hindi kita patatawarin." Galit na sigaw niya. Isinabit niya ang kanyang kamay sa gypsum at nakatingin sa kisame ng may matinding sama ng loob. Napabuntong hininga si Nestor Young sa gilid. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi matuto ang kanyang asawa. Alam niyang hindi na palalampasan ni Andrew Cheng ang ginawang ito ni Marte Pinyin. "Nestor mahal, hindi ko matanggap ito. Pinutol ni Andrew Cheng ang kamay ko. Paano niya nagawang tretuhin ako ng ganito? Biyenan niya ako." Umiiyak si Marte Pinyin habang sinusubukang ipanig si Nestor Young sa kanya. Ngunit umiling lang si Nestor Young. "Ikaw ang may kasalanan nito. Isipin mong mabuti, papayag ka ba kung ikaw ang nasa kalagayan niya? Isa pa, nagbayad ka ng mga mamamatay tao." Napapitlag siya sa sarili niyang sinabi. Hindi niya akalaing magagawa ni Marte Pinyin ang ganoong bagay. "Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba ginusto kung gawin ito?" Pinuntirya ako ni Andrew Cheng. Nagpanting ang tainga ni Marte Pinyin sa sinabi ng asawa. "At huwag mong kalilimutan, lahat ng gulong nangyari sa pamilya natin kamakailan, hindi ba si Andrew Cheng ang dahilan? Kung patay na siya, magiging ligtas tayo." Napailing si Nestor Young sa matinding puot ng kanyang asawa. Tumingin si Marte Pinyin sa kisame at muling sumigaw sa sakit. Habang lumalala ang hapdi ng sugat niya, lalong lumalim ang kanyang galit kay Andrew Cheng. Habang nagmumura siya, biglang dumami ang tao sa pinto ng ward. Dalawang bodyguard na nakatoksido ang pumasok at sinuri ang paligid. Pagkatapos, itinulak ang isang matandang lalaking nakaupo sa wheelchair. 8 gwardya ang pamwesto sa loob ng silid, lahat ay matikas at hindi gumagalaw, parang bundok. Nagulat sina Marte Pinyin at Nestor Young. "Sino kayo? Anong ginagawa ng matandang to rito?" Napahiyaw si Marte Pinyin, hindi natuwa sa presensya ng matanda. "Lumabas kayo. Matandang hakluban, nagkamali kayo ng kwarto." Napuno ng pang-aalipusta ang kanyang tinig. Napansin ni Nestor Young na hindi ordinaryong tao ang mga nakabantay. Kaya, nagtanong siya ng maingat, "Pwede ko bang malaman kung sino kayo?" Bahagyang tiningnan ni Armando Cheng si Marte Pinyin na may malamig na ekspresyon. Napakabastos ng biyenang ito. Hindi niya lubos maisip kung paano nagkaroon si Andrew Cheng ng ganitong uri ng kamag-anak. Sa mahinahong tinig, sinabi ni Armando Cheng, "Ako si Armando Cheng, ang ama ni Andrew Cheng." Biglang natulala sina Marte Pinyin at Nestor Young. Ang matandang ito, siya ang ama ni Andrew Cheng. Siya, ang asawa ni Helen Jing. Nanginig si Marte Pinyin at hindi niya maalis ang tingin sa matanda. Nakakatakot ang kanyang presensya, tila isang haring walang kapantay ang dumating sa mundo. Kabanata 474. Si Marte ay natakot ng husto, ramdam niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Ito ang unang pagkakataong nakita niya ang kanyang bulay. Mukha itong matanda at may karamdaman, ngunit sa kabila ng kanyang mahinang anyo, ang kanyang mga mata ay puno ng lalim at misteryo. Pakiramdam ni Marte ay para siyang sanggol na hubad sa harap ni Armando Cheng, walang kahit anong maitago. Napakasindik ng kanyang presensya. Bukod dito, kahit pa sinadyang pigilan ni Armando Cheng ang kanyang aura, ang kanyang kilos at galaw ay nagpapakita ng likas na pagiging makapangyarihan. Dahil dito, hindi naiwasan ni Marte ang mapaupo sa kama sa matinding takot.
Napalunok siya, at ang malamig na pawis ay bumalot sa kanyang noo. Ang buong silid ay tila puno ng tensyon at banta ng kamatayan. Hindi na nang-ahas si Nestor na magsalita ng kahit ano. Ang makita si Armando Cheng sa harapan niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa pagharap sa isang malupit na pinuno. Ito ang ama ni Andrew Cheng, ang kanyang sariling balay. Nakakatakot ang kanyang awtoridad. Kahit isang tingin lang mula sa kanya ay nagpatigil na kay Nestor, nanginginig ang kanyang mga binti. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Armando Cheng ang nagpatindi ng takot kay Martha. Nabalitaan ko na sa loob ng 3 taon, pinahiya mo at pinagalitan mo ang anak ko. Marami ka pang ginawang hindi ka nais-nais, malamig niyang wika habang nakatingin kay Martha, na agad namutla sa kaba. Sa isang pangungusap lang, parang nabagsakan ng napakabigat na pasanin si Martha. Ngayon lang niya nakita si Armando Cheng, ngunit ang kanyang presensya, paraan ng pagsasalita, kilos, at ekspresyon ay tunay na nakakaindek. Lalong kinabahan si Martha. Hindi ba siya nagkamali ng ginawa? Napahamak na ba siya? Ang taong ito ay bahagi ng kanyang pamilya. Pero tila napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Hindi totoo yan. Isang malaking pagkakamali lang ito. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Pagmamadaling sagot ni Martha habang pilit na ngumingiti, bagamat kitang-kita sa kanyang mata ang pagkabalisa. Ngunit si Armando Cheng ay bahagyang ngumiti lamang, at sa ilalim ng kanyang kulay abong kilay ay lumabas ang isang malamig na sulyap. Alam ko ang ginawa mo, sabi niya. Kaya ngayon, bibigyan kita ng isang babala. Ang pamilya Cheng ay hindi mo maaaring apihin. Si Andrew Cheng ay mabait, pero hindi ibig sabihin na ako rin ay mahina. Lalo pang nanginig si Martha. Tandaan mo ito, si Andrew ay espesyal, hindi ko papayagan ang sino man na tretuhin silang masama. At kung kakailanganin, hindi ako mag-aatubiling alisin ka sa mundo. Patayin. Nabigla si Martha Pinyin. Ngunit kahit pa siya ay natakot, may nakatagong inis at sama ng loob sa kanyang mga mata. Sino ba ang matandang ito? Tila ba inaakala niyang siya ay isang napakahalagang tao? Hindi ba't ito lang naman ang walang silbing ama ni Andrew Cheng? Mukhang mahina na nga siya, pero heto tila pinagbabantaan pa siya. Gaano kakapal ng mukha para sabihin yan? Galit na sagot ni Martha. Ikaw lang ang ama ng inutil na si Andrew Cheng. Ano ngayon kung banta-bantaan mo ako? Nang marinig ito ni Nestor, nanlaki ang kanyang mga mata. Manahimik ka. Sigaw niya kay Martha. Pagkatapos, agad siyang humarap kay Armando Cheng at nagpaumanhin. Pakiusap, huwag niyong pansinin ang aking asawa. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Ngunit sa isang matalim na tingin lamang mula kay Armando Cheng, napaatras si Nestor, tila ba inalisan ng lakas. Lalo pang bumigat ang tensyon sa loob ng silid. Ang mga gwardyang nakasuot ng Chinese tunic sa likuran ni Armando Cheng ay tila mga mababanges na hayop, handang umatake sa isang utos lamang. Sa isang saglit lang, kung gugustuhin ni Armando Cheng, maaari nilang patayin si Martha. Sa puntong ito, hindi na makagalaw si Nestor sa sobrang takot. Umubo ng bahagya si Armando Cheng at muling tumitig kay Martha. Tandaan mo ito, aniya, huwag kang lalampas sa linya. Sa mga mata ni Andrew Cheng, isa kang maliit na problema. Pero sa akin, isa ka lamang insekto na kaya kong durugin anumang oras. Napakabilis na tumango si Martha. Naiintindihan ko. Hindi na po mauulit. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi pa rin siya makapaniwala. Bakit ganito? Una, si Andrew Cheng ay umangat sa kanyang ulo. At ngayon, pati ang kanyang balay ay tila ba tinatapakan siya. Hindi ito katanggap-tanggap. Ngunit wala siyang magawa kundi lunukan ang kanyang galit. Wala siyang tapang na umalis. Alam niya na kung gugustuhin ni Armando Cheng, maaaring mapatay siya sa isang iglap. Labis siyang natakot. Ngunit nang umalis na si Armando Cheng at ang kanyang mga tauhan, saka lamang siya muling nakahinga ng maluwag. Nakakatakot. Kahit pa tila malapit nang mamatay si Armando Cheng, ang kanyang presensya ay napakalakas. Napakagat siya sa kanyang labi, ramdam ang matinding sama ng loob. Si Andrew Cheng ay umaabuso sa akin, at ngayon pati ang kanyang balay ay ganoon din. Hindi ito matatapos ng ganito. Nag-aalab ang kanyang galit. Ngunit bigla, isang lalaking nakasuot ng tunik ang lumitaw sa pinto ng ward. Isa ito sa 8 tagapagbantay ni Armando Cheng. Nang lumapit ito, malamig ang kanyang mga mata at may dalang matinding tensyon. Habang naglalakad, inilabas niya ang isang pares ng puting guwantes at isinuot ito.
Hindi ako inutusan ng aking amo, malamig niyang sabi. Ngunit sa kawalang galang mo sa kanya, hindi kita kayang palampasin. Naputol ang kanyang mga salita. Ngunit sapat na iyon upang magpadala ng kilabot kay Martha. Mabilis siyang napasigaw, anong gagawin mo? Ospital ito. Hindi mo ako maaaring saktan dito. Kahit na sino pa ang amo mo. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Habang dahan-daang ipinupukol ang kanyang malamig na titig kay Martha, nagmistula siyang isang hukom na naghahanda ng hatol. At sa sandaling iyon, naghari ang matinding takot sa puso ni Martha. Kabanata 475. Si Martha ay halos hindi na mapakali, nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Dati, medyo kinakabahan lang siya sa mga taong ito, kasama na si Armando Cheng. Ngayon, talagang natatakot na siya. Alam niyang kaya nilang gawin ang lahat. Huwag kang lumapit. Pamilya niya ako. Kung gagawin mo yan, hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng iyong amo? Sigaw ni Martha, halos mawala ng ulirat sa sobrang takot. Gayunpaman, nabali ang kanyang mga kamay at nakaplaster. Kahit gusto niyang tumakbo, hindi siya makatakas. Ang pagiging mabait ng aking Panginoon ay hindi nangangahulugang ako rin ay mabait. Ang sinumang hindi nagpapakita ng respeto sa Panginoon ay dapat parusahan, kahit na siya ay kamag-anak. Ang lalaki ay nakasuot ng puting guwantes, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang nakamamatay na intensyon. Walang sinumang makakainsulto sa master. Ang mga nagkasala ay dapat parusahan. Nestor, pigilan mo siya. Magwala ka. Baliw ang mga to. Desperadong sigaw ni Aling Martha. Sa sandaling iyon, si Nestor lang ang kanyang pag-asa. Gayunpaman, mahina rin ang mga binti ni Nestor. Gusto niyang pigilan ang lalaki, pero ang aura ng pagpatay na nagmumula sa lalaki ay naging sanhi ng kanyang pagkatigil. Masyadong makapangyarihan. Nang makita niyang papalapit ang lalaki sa kama ng ospital, inabot siya ng isang pares ng puting guwantes ng mga kamay, si Martha ay natakot at sumigaw, tulong. Mamamatay ako. Gayunpaman, walang saysay ang kanyang pagsigaw. Iklik. Narinig ang tunog ng mga nabaling buto sa buong ward. Kasabay nito ay narinig ang malakas na sigaw ng sakit ni Martha at ang kanyang pagmumura. Ang sakit ay tumigil pagkaraan ng kalahating minuto. Lumabas ng ward ang lalaki. Bago siya umalis, lumingon siya sa likod at tinitigan si Martha, na naghihingalo at ang kanyang mga binti ay nabali. Isang paa ang kabayaran ng iyong kawalan ng respeto sa master. Kung mayroon kang susunod na pagkakataon, ingatan mo ang iyong ulo. Malamig niyang sinabi bago tuluyang lumabas ng ward. Sa kama ng ospital, mukhang miserable si Martha Pinin. Nakatitig siya sa kisame, ang matinding sakit ay nagpamanhid sa kanya. Nabali ang kanyang mga binti. Pagkatapos, naglabas lamang siya ng isang sigaw ng mga kalunos-lunos na hiyawan. Anong uri ng mga tao ang mga miyembro ng pamilyang ito, at ang mga taong nasa paligid nila ay halos walang batas. Lumabas ang lalaki sa ospital. Isang Rolls-Royce ang huminto sa harap ng ospital. Ang kotse na ito ay ang tanging na-customize na Rolls-Royce sa mundo. Mayroon itong malakas na kakayahan sa bulletproof na depensa. Sumunod ang Rolls-Royce, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa likod ni Armando Cheng, ang commander ng buong Jing Family Guard. Turuan mo siya ng kaunting leksyon, walang itinago ang lalaki. Bahagyang kumunat ang noo ng nasa katanghaliang gulang at sinabing, pasaway ka. Bumalik ka at maglinis ka ulit. Pagkatapos ng lahat, sumakay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kotse ng Rolls-Royce at magalang na tinanong si Armando Cheng, na nakapikit at nanatiling nakapikit sa kotse, Prinsesa, oras na para bumalik. Dahan-daang sinabi ni Armando Cheng, kung hindi ka nagmamadali, tingnan ang Yunjing Mountain Villa. Nakita mo si Ginang Jing. Nagtaas ng kilay ang middle-aged na lalaki at nagtanong. Napangiti si Armando Cheng at sinabing, lumabas ka, kailangan mong suriin ito. Tumigil sa pagsasalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang Rolls-Royce team sa harap ng ospital ay dahan-daang umalis. Dito, pagkatapos ng mga pangyayari, bumalik si Andrew Cheng sa ward ni Marian Yang. Pagkapasok niya sa pinto, nalaman niyang nandoon ang mga anak, at si Marian Yang ay mayroon ding misteryosong sikreto at hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Milzen. Yumuko si Andrew Cheng at tinawag ang maliit na cute na nakabukas ang mga braso. Tuwang-tuwa ang batang si Milzen na maglaro. Nang makita niya ang kanyang ama, ibinuka niya ang kanyang maliliit na paa at inihagis,
hinalikan sa mukha ni Andrew Cheng, at sumigaw ng matamis, "Tatay!" Niyakap ni Andrew Cheng ang anak, umikot ng ilang bilog, at pagkatapos ay lumakad sa gilid ni Marian Yang na nakaupo sa sofa at nagtanong, "Ano nangyari?" Ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda. Nagtaas ng kilay si Marian Yang at tumingin kay Andrew Cheng. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, sinabi niya, "Andrew, kaaalis lang ng ama." Ama. Hindi ito naintindihan ni Andrew Cheng noong una, tinutokso ang anak at nagtanong, "Anong ama?" "Sino?" "Ang iyong ama." Tinitigan ni Marian Yang si Andrew Cheng. Sa isang iglap, si Andrew Cheng ay tinamaan ng kidlat at nakita ng petrochemical si Marian Yang na hindi makapaniwala. Napakayaman ng ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit karamihan ay kainahinala, at napangiti siya, "Ano ang sinasabi mo, paano dumating ang aking ama?" Hindi naniwala si Andrew Cheng. Pupunta si tatay sa ilog. Anong ginagawa niya dito? Ano ang nangyari sa Changsan Island? Nahulaan ni Marian Yang na mangyayari ito. Inilabas niya ang Imperial Order mula sa likuran at ibinigay ito kay Andrew Cheng, at sinabing, "Tingnan mo ito, ibinigay ito sa akin ng aking baynan." Lumingon si Andrew Cheng. Nang hawakan ng kanyang mga mata ang token na gawa sa purong ginto sa kamay ni Marian Yang, siya ay lubos na natigilan. Imperial Order. Ito ay Imperial Order. Nandito talaga si Papa. Kumabog si Andrew Cheng sa kanyang puso. Kinuha niya ang Imperial Order mula kay Marian Yang. Matapos mapanood ito saglit, lumingon siya at tumingin kay Marian Yang at nagtanong, "Nakita mo ba ang aking ama?" Tumango si Marian Yang. "Ha? Anong sabi mo?" Tanong ulit ni Andrew Cheng. Umiling si Marian Yang at sinabing, "Wala, sabi ng papa na pumunta siya para makita ang bata, dahil hindi siya pumunta sa kasal natin, binigay niya sa akin ito at sinabing iiwan niya sa akin at itago." Hinawakan ni Andrew Cheng ang Imperial Order sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay maluwag, at ang kanyang mga iniisip ay marami. Hindi niya maintindihan ang kahulugan ng pagbibigay ng kanyang ama kay Marian Yang ng token na ito. Ito ay Imperial Order. Ito ang simbolo ng ulo ng pamilya Cheng. Sa sandaling lumabas ang order na ito, hindi na mapipigilan ang pamilya Cheng sa mundo. Sa totoo lang, sa pamamagitan nito, maraming bagay ang kayang gawin ni Andrew Cheng. Kahit na nakita ng miyembro ng pamilya na si Sheng Ming ang token na ito, kailangan niyang yumoko. Gayunpaman, ang token na ito ay hindi walang limitasyon, mayroon itong mga regulasyon ng pamilya. Sa loob ng 10 taon, 3 paggamit lamang ang pinapayagan. Ang Imperial Order na ito ay may malaking kahalagahan. Ito ay hindi ipinanganak ng higit sa 10 taon. Tuwing lilito ito, tiyak na maglalabas ng matinding bagyo. Sa pagtingin sa mapagnilay-nilay na hitsura ng asawa, alam ni Marian Yang na ang bagay na ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Sa pagkakataong ito, mas lalo siyang na-curious. Ano ang ginagawa ng pamilya ni Andrew? "Andrew, ano ba ang ginagawa ng pamilya mo? Sino ba ang baynan ko? Nakita ko lang na hindi ordinaryong tao at mamamatay tao ang mga sumunod sa kanya." Si Marian Yang ay nakakaramdam pa rin ng takot. Ang 8 dakilang Diyos ng digmaan ay nagkaroon ng malakas na epekto kay Marian Yang. "Sino?" tanong ni Andrew Cheng sa gilid. Sumimangot si Marian Yang, umiling-iling at sinabing, "Hindi ko alam, alam ko na mayroon silang kakaibang mga kasuotan, lahat ay nakatuneksot, at may mga gintong maikling dagger sa kwelyo." Jing Family Guard. Nagulat si Andrew Cheng at malinaw ang kanyang puso. Lumabas ang aking ama sa pagkakataong ito at talagang nagdala ng 8 miyembro ng Jing Family Guard. Anong ginagawa niya? Relax, ordinary bodyguard lang yan. Hindi maganda ang kalusugan ng tatay ko, at hindi nag-abalang magdala ng ilang tao. Ngumiti si Andrew Cheng at nagpaliwanag, ngunit napakahinala niya. Bumalik ang larawan sa gilid ni Armando Cheng. 4 na Rolls-Royce ang nakarating sa pintuan ng Yunjing Mountain Villa sa sandaling ito. Entrance ng Yunjing Mountain Villa. Sa sandaling ganap na lumitaw ang Rolls-Royce ni Armando Cheng, ang mga bantay sa buong nayo ng bundok ay medyo nalilito. Sino ito? 4 na Rolls-Royce. Isang malaking palabas. Ngunit hindi ko nabalitaan na si Ginang Jing ay magkikita ng mga bisita ngayon. Napatigil ang convoy. Ang kapitan ng Jing Family Guard ay nakasuot ng itim na combat uniform, nakatapak sa combat boots, may dalang tactical headset, at may dalang baril, at tumungo sa unang sasakyan. "Hello? Private manor po ito? Kung walang invitation from the owner, no entry, please leave quick."
Ang kapitan ay medyo magalang, tulad ng sinabi niya. Gayunpaman, ang dalawang miyembro ng Jing Family Guard na nakaupo sa unang Rolls-Royce na kotse ay dahan-daang bumaba sa bintana. Sinulyapan ng pangunahing driver ang maliit na kapitan na nakatayo sa pintuan ng kotse na may paghamak. Channel, buksan ang pinto. Sumimangot din ang kapitan, at hindi pa siya nakakita ng kahit sinong nang ahas mag-stalk ng ligaw sa Yunjing Mountain Villa. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.